ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natatakot na si Tinang na mabawi sa kanya si Lilet, kaya nagsinungaling na siya. Anak niya si Lilet. Ipagdadamot niya si Lilet sa tunay nitong ina. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nabalitaan ni Lorena na nag-resign si Lilet. Malaki ang bilib niya kay Lilet kaya ayaw niya sana na umalis siya sa team nila. Pakiramdam ni Lorena, walang konsiderasyon si Meredith. Kahit alam naman niyang nanalo sa botohan si Lilet para magstay, nakikipagtalo si Lorena kay Meredith. Alam mong panalo si Lilet sa naging botohan kung magstay siya dito, pero hinayaan mo pa rin na mag-resign siya, hindi mo man lang siya pinigilan. Alam kong alam mo na ang pakiramdam natin kay Lilet ay para ng isang tunay na anak, pero hindi ka naging patas. Ang pagiging isang ina ay patas sa kanyang mga anak. Walang pinipili o kinikilingan. Pantay-pantay ang tingin natin sa lahat ng ating mga anak. Pero ikaw, abogado ka pa naman. Pero iisang tao lang ang mas pinapanigan mo. Kahit alam mong tama si Lilet, mas pinipili mo ang anak mong si Ira dahil may mga issues sila. Hindi mo man lang iniisip ang mararamdaman ni Lilet sa palagi mong pagkampi sa anak mo. Matalino si Lilet. Alam niya kung kailan siya mali o kung kailan siya tama. Dinurog mo ang puso niya sa masasakit mong salita. Pwede ba, Meredith? Be a mother for once. Tanggap ni Meredith ang mga sinabing yon ni Lorena. Pero nanindigan pa rin si Meredith sa naging desisyon niya. Kung tatanungin mo ako kung ginawa ko yon bilang ina, hindi. Ang desisyon kong pinayagan si Lilet ay desisyon ng isang boss niya. Dahil kung matuto siya, mas gugustuhin ko na maging malakas siya. Pero kung sa bilang ina, hindi ko siya hahayaan na umalis ng bahay ko. Dahil kahit anong pagkakamali ng isang anak, tanggap yon ng isang ina. Dahil mahal niya ang kanyang anak. Pero bilang ina, humihingi ako sa kanya ng tawad. Napahagulgol na naman si Meredith na kinagulat ni Lorena. Sabi niya, "Sandali, bakit sobra ka namang makaiyak dyan?" Tinaas ni Meredith ang kamay. "I'm sorry, maiwan na kita." Umalis si Meredith. Nagtataka pa rin si Lorena sa naging reaksyon ni Meredith. Naisip ni Meredith si Lilet. Paano ba niya lalapitan at ipagtatapat na siya ang nanay ni Lilet? Gustong makasigurado ni Meredith kaya plano niyang puntahan si Tinang para humingi ng tulong. Mag-uusap sila bilang ina sa ina para kay Lilet. Kumatok si Meredith sa bahay ni Tinang. May nararamdamang galit si Tinang kay Meredith dahil alam niyang si Meredith ang dahilan ng pagre-resign ni Lilet. Alam ni Tinang na pinahihirapan ni na Meredith si Lilet kaya sumuko si Lilet sa law firm. Sabi ni Meredith, "Nagpunta ako dito para linawin ang mga bagay." Nagtataka si Tinang. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ni Meredith, "Gusto ko lang malaman ng totoo kung ako ang ina ni Lilet." Nagtataka si Tinang. "Bakit mo naman naisip na ikaw ang ina ni Lilet? Anak ko si Lilet. Ako lang ang nanay niya." Nakikiusap si Meredith kay Tinang. "Please naman, gusto ko lang masagot ang mga tanong ko. Nakikiusap ako sa iyo, sis. Uulitin ko, ako ba ang nanay ni Lilet?" Nakaramdam na ng takot si Tinang dahil baka agawin sa kanya si Lilet ngayong alam na nila ang tunay na ina ni Lilet. Napapailing si Tinang. "Hindi mo anak si Lilet. Tama na, wag mo nang ipilit ang gusto mo. Ako lang ang ina ni Lilet. Makakaalis ka na. Alis na." Umalis na nga si Meredith na bigo. Iyak siya ng iyak. Ganon din si Tinang. Iyak siya ng iyak. Hindi niya matanggap na may ina na si Lilet. Mahahanap na ni Lilet ang tunay niyang nanay. Sabi ni Tinang, kung siya ang tunay na ina ni Lilet, paano na ako? Mawawala na sa akin ang anak ko. Mababaliwala na ako kay Lilet. Dahil napakatagal na nangulila si Lilet sa nanay niya, baka sa isang iglap, malimutan na ako ng anak ko. Ayoko, hindi pwedeng malaman ni Lilet to. Ayoko. Nasa KKK na si Lilet. Unang araw niya rito sa law firm na ito. Nagkukwento si Lilet sandali ng paborito niyang libro kay Bonnie. Nabasa mo ba ang libro tungkol kay Julieta, Attorney Bonnie? Nakakunot ang noo ni Bonnie. Hindi eh. Ano ba ang tungkol doon?
Kung ganito ang nangyari kay Julieta, mula sa isang malaking mansyon, napunta siya sa isang maliit na community. Doon, mas nagkaroon ng kabuhuluhan ng buhay niya. Hay naku, Julieta, sana kagaya mo rin ako. Napangiti si Bonnie. Malay mo naman, masigit pa sa isang mansyon ang makuha mo. Isang palasyo. Natatawa naman si Lilet. Maya-maya ay dumating si Kurt. May isang kliyente na naghahanap kay Lilet. Sabi ni Kurt, "Attorney Lilet, may naghahanap sa'yo." Nung humarap si Lilet, nagulat siya sa nakita. May isang magandang babae ang naghahanap sa kanya. Nagpakilala ang magandang babae. Siya si Restor Valencia. Sa sobrang tuwa ni Lilet, humiling siya ng isang yakap. Isang yakap mula sa iniidolo niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.